Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumaiyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayon, ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. One of the most sad and worrying lines in the Bible comes from the scene, the story of the Annunciation. Paano po natapos itong ebanghelyo ng pagpapahayag ng Panginoon kay Maria? Balikan niyo po, nakasulat, at nilisan siya ng anghel, and the angel left her. Hindi po ba nakakalungkot yon? Hindi po ba nakakabahala yon? Pagkatapos sinabihan si Maria na magiging ina siya ng Diyos na walang asawa, iniwan na lang siyang ganun-ganun na lang. Pinabayaan na lang si Maria na harapin niya ang bunga ng pagpili niya. Paano niya ipapaliwanag kay Jose na nabuntis siya na hindi pa sila nagsasama? Paano niya haharapin yung mga chismis ng mga tao tungkol sa kanya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya kung pagbintangan man siya ng ibang tao na siya'y nakiapid sa ibang lalaki? Di po ba ang kaparusahan nung unang panahon, nung panahon ni Jesus sa mga babaeng nakikiapid ay kamatayan? Pag nahuli ang isang babae na meron siyang laman sa kanyang tiyan na wala naman talagang asawa, babatuhin siya hanggang sa kamatayan. Paano na lang kung papatayin si Maria? Paano na lang siya? Hindi ba pwedeng manatili na lang yung anghel para pagtanggol siya, para tulungan siya? Bakit kailangan pang umalis at lumisan noong anghel? Maaring sa umpisa, ang mararamdaman natin ay malulungkot tayo at mababahala dahil iniwan na lang mag-isa ang ating mahal na ina. Pero may mabuti at magandang dahilan bakit ang anghel kailangan
umalis. Kasi kung babasahin po natin ang kwento muli, may makikita po tayong 5 mabuting dahilan. Bakit kailangan ng lumisan at umalis ng anghel? Hindi naman pinabayaan si Maria eh. Oo, mag-isa siya. Pero may iniwang magandang balita sa kanya. Kung babalikan niyo man po ang pagpapahayag ng anghel sa kanya, meron 5 bagay na sinabi sa kanya na nakapagpuno ng lakas ng loob, na nakapagbigay ng gana sa kanya, na nakapag-alis ng takot sa ating mahal na ina. 1, there is always grace. 2, God is always with her. 3, she had Jesus in her life. 4, the Holy Spirit will be upon her. And 5, there will be miracles in her life. At ito din po, mga kapatid, ang mabuting balita para sa atin. Wala tayo dapat ikatakot sa ating buhay. Una, sa iyong pagsubok, may handang grasya. Hindi naman tayo susubukan ng Diyos na higit sa ating kakayahan. Di po ba? Hindi naman tayo isasabak ng Diyos sa labanan na wala tayong sandata. Kung tayo man ay ihaharap ng Diyos sa mga pagsubok, sisiguraduhin ng Diyos na tayo ay pupunuin niya sa kanyang pagpapala. Hindi ka ihaharap ng Diyos sa mga masasamang parte ng iyong buhay na hindi kanya pinagkalooban ng mabuting grasya. Amen? Pero pangalawa, nasa atin ang Diyos palagi. Kaya nga, nakasulat din po sa Biblia kung lalayo tayo sa pagnanais natin sa pera, kung magiging kontento lang tayo sa buhay, hindi daw tayo papabayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Pero bakit nararamdaman natin na tayo'y mag-isa? Dahil imbis na tayo'y nakakapit sa Kanya, nakakapit tayo sa kayamanan. Kaya tayo'y nag-aalala kasi pilit natin kinokontrol ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman natin makontrol. Isa lang ang may kontrol ng lahat. Isa lang ang may hawak ng lahat. Walang iba kung hindi ang Diyos. Subukan mong bitawan ang iyong sarili sa kamay ng Diyos, mga kapatid, magiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Amen? So what does it mean to live with God always? It is surrendering yourself to God. Amen? Pero pangatlo, kasama din po natin si Jesus. Kaya dumating ang ating Panginoon para iligtas tayo. Pero ang problema natin, palagi nating nilalapit ang ating sarili sa kasalanan. Hindi na tayo natuto. Minsan ka nang nasaktan, minsan ka nang lumuha, minsan ka nang nahirapan, wala kang kapayapaan dyan, bakit pabalik-balik ka pa? Anong pinapahayag ni San Juan sa kanyang mabuting balita? That Jesus is our way, our truth, and our life. And yet because of sin, we lose our way. Because of sin, we keep on living on a lie. Because of sin, our souls, our spirits are dying. Kapatid, kaya ikaw ay nasa dilim, kaya ikaw ay naliligaw, kaya ikaw ay nalilito, kaya ikaw ay nawawala at nagwawala kasi malayo ka kay Jesus. Amen? Pero pang-apat, ang mabuting balita, hindi man natin nakikita, pero nandyan ang Banal na Espiritu. Kamukha naman po ng kuryente, hindi mo naman nakikita yan. Ang nakikita natin sa kuryente, yung epekto ng kuryente. Ganyan din naman po ang Banal na Espiritu. Kung malayo tayo sa Banal na Espiritu, hindi natin mararamdaman ang bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Pinadalang Banal na Espiritu para tulungan tayo. Pero nakakatawa sa atin, palagi nating pinapakinggan ang masamang espiritu. Kaya nga, palaging may kulang sa iyo. Kasi hindi mo hinahayaan na pumasok ang Banal na Espiritu sa isip
at sa puso mo. Panglima, kahuli-hulihan. Ang mabuting balita, walang imposible pagdating sa Diyos. Kung ang kayang maglabas ng buhay ng Diyos mula sa mga baog, ano pa yung iyong problema? Chicken lang yan sa Diyos. Magaan lang yan, ating Panginoon. Problema ng pera, problema ng pag-aaway nyo ng mag-asawa, problema ng iyong sakit, hindi mo alam ikaw ay papasa sa exam, wala na mag-abroad, things. Ang sabi na rin na, sa'yo, huwag ka malungkot. Wala ka na hindi. Pakasuli ang iyong loob. Para yung takot sa buhay. Kapag sa mo, ang iyong ma, I'm not please pray, heal me. Because again, it's good news, these truths, to give you peace, joy, and direction in your life. Malayo ka man sa iyong pamilya, nalulungkot ka, naho-homesick ka, pray a Hail Mary. Mag-ika ngayon, kumakayot, pagod na pagod ka na, pray the Hail Mary. Mag-isa ka, nag-aaral, tatakot ka, magbo-board exam ka na, pray a Hail Mary. Iniwan ka ng asawa mo, nadidepress ka, pray the Hail Mary. Isolated ka dahil may sakit ka, pray the Hail Mary. Dahil sa pamagitan ng pagdarasal po natin, nakabagi ng Maria, napapaalala muli sa atin ang 5 mabuting balita, 5 katotohanan na ito, na tayo din ay pinupuno ng grasya ng Diyos. Nasa atin ang Diyos. Nililigtas tayo ni Jesus. Nandyan palagi ang banal na Espiritu at kayang-kaya ng Diyos na makagawa ng milagro sa buhay mo. Isa daw po sa mga panalangin na kinakatakot ng demonyo ay ang abagi ng Maria. Ayon po ito sa isang pari na bihasa eksperto na nagpapalabahin, ang demonyo po galit sa Diyos. Pero kinabuhian niya si Maria dahil isa sa mga pinakamalapit sa Diyos ay ang ating mahal na ina. Ngayon, mas naunawaan din po natin bakit ayaw naririnig ng demonyo ang abagi ng Maria. Kasi pag sinasabi natin ito, pag nauunawaan natin ito, pag nilalin natin ito, tinatanim natin sa isip at puso, natatanggap natin muli ang pagpapala at grasya ng Diyos. My dear friends, the evil one flees from you when you say the Hail Mary, because that prayer will bring you closer to God. That prayer will help you to the grace from God. That prayer will help you to be closer to Jesus. Isa din pong napakagandang dasal na nakita ko, na-discover ko lang po kamakailan, ay ang tinatawag po nilang St. Patrick's breastplate. Ganda po. Ano pong ibig sabihin ng breastplate? Baluti, armor. Yan po yung pananggalang natin. Yan yung panglaban natin sa masama. Hanapin niyo po sa internet. Dasalin niyo din po araw-araw. And St. Patrick's breastplate goes like this. St. Patrick says, Christ with me. Christ before me. Christ behind me. Christ in me. Christ beneath me. Christ above me. Christ on my right. Christ on my left. Christ when I lie down. Christ when I sit down. Christ when I arise. Christ in the heart of everyone who thinks of me. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ in the eye of everyone that sees me. And Christ in the ears of those who hear me. Wow! Ganda po, no? Pinapaalala po nitong dasal na ito na tayo'y binabalot ng Diyos na walang punto sa ating buhay, na wala ang Diyos. Palaging nandyan ang Diyos sa atin. Kung palagi mong iniisip yon, makakaiwas ka sa masama. Di po ba? Kung palagi mong pinapaniwalaan na nandyan ang Diyos, ang kanyang grasya, si Jesus ang Banal na Espiritu, mawawala din. Mapupuksa mo, matatalo mo ang iyong mga takot at pangamba sa buhay. Amen? Opo, alam ko na naging parte na ng buhay natin ang takot at pangamba. Kamukha lang naman po ng ating mahal na ina. Kaya naman sinabihan siya ng anghel, huwag ka matatakot. Dahil obviously, naguluhan din naman po ang ating mahal na ina. Yan po ay pinili na ng Diyos, ha? Yan po ay ina na ng Diyos. Yan po ay pinuno na ng grasya ng Diyos, pero kinabahan pa rin siya. Pero tandaan niya po ito, ang mabuting balita din, that God's favor does not depend on your feelings.
Hindi ibig sabihin masama ang iyong nararamdaman na nawawala ang grasya ng Diyos. No! My dear friends, that is just your feelings. Your bad feelings will not drive away God's grace, God's love for you. Tandaan mo, kapatid, masama man na iisip mo, pangit man ang nararamdaman mo ngayon, hindi mawawala ang grasya at tulong ng Diyos sa iyo. Tanging ang kasalanan lang. Yan ang nakakapaghiwalay, nakakapaglayo sa atin sa Diyos. Ang Diyos lumalapit siya, pero tayo pilit natin lumalayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung tayo magiging tapat sa Kanya, magiging malapit na malapit ang Diyos sa atin, palagi kang nililigtas ni Jesus. Tinutulungan ka ng Banal na Espiritu, kaya nga, palaging may himala, palaging may milagro sa buhay na ito. More than your bad feelings, remember, God's promises are available. God's promises are better. And when God promises, He does not break it. God always fulfills His promises to us. Alam ko po, hindi naman araw-araw, di ba, mabuti ang ating pakiramdam. Pero araw-araw, palaging may mabuting balita ang Diyos sa atin. Mas piliin mong tignan, pakinggan ang mabuting balita niya para bumuti din ang iyong pakiramdam. Totoo naman po, darating sa ating buhay na tayo ay malilito, maliligaw, mawawala. Pero tandaan mo, ang Diyos, palagi kang binabantayan, ang Diyos, hindi Kanya pababayaan. Kapag nararamdaman mo na, kapatid, na ikaw ay mag-isa, naguguluhan, magdasal ka. Isang Aba Ginong Maria. Dasalin mo, Saint Patrick's breastplate para maalaala mo